Iniugnay naman ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II sina Senador Bam Aquino at Antonio Trillanes sa krisis sa Marawi. Nakipagpulong daw kasi ang mga mambabata sa ilang pamilya sa Marawi ilang linggo bago lumusob ang grupong Maute. Ang dalawang senador itinanggi ang akusasyon at nakatutok po si Lia Manyalac del Castillo. May impormasyon daw si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II mula sa isang asset, di umano, nakipag-meeting sina Senador Bam Aquino at Antonio Trillanes IV sa ilang clan sa Marawi at kasunod nito, sumiklab na ang gulo roon. Sina Bam Aquino, Senator Bam Aquino, hindi naman sinasabi ko lang na went to Marawi on April 24 and April 28 and they stayed at they have a meeting and Lakeview Resort Hotel on May 2, where present were, I think, Senator Aquino, Ronald Llamas, Alejano, and Trillanes, and some clans doon sa Marawi, mga Moro family. So, hindi ko malaman why after they went there, nagkagulo na after about 2 weeks. Ang kanilang kamiting daw, ang pamilya Alonto at Lukman, ang mismong asset niya kasama rin daw sa meeting. Pinakita ni Aguirre ang larawan ng meeting na pinadala raw ng asset niya, pero hindi niya ito pinakuhanan sa media. Ay, ang gagaling ninyo eh. Hindi, later na lang. Pero may basis yung sinabi mo kasi baka sabihin, Hindi, sabihin lang yung may picture akong pinakita. Hinala ni Aguirre, baka raw may natalakay sa meeting na nakapagpagalit sa mga lokal na mamamayan doon. Pwedeng terrorism kasi this could be the spark kaya nangyari ang terroristic acts sa Marawi. Ano sir yung nag-spark yung meeting? yung agitation, yung mga, siyempre, kinukuha nila yung... Sir, in short, parang part of the stab ba yun? Yung parang yung meeting na yun? Yes. Sir, part? Yan, as I told you, wala naman akong kinakuhan until it is proven by evidence or by facts. Pero sir, pwedeng nakakita yung connection ng pera. So, iniwan yung pera doon or binayad? Pwede may dalang pera, yung mga tao. Sa isang pahayag, itinanggi ni Senador Bam Aquino na nangyari ang sinasabing meeting ni Aguirre. Noong May 2 ang petsang sinasabi ni Aguirre na kanila umunong pagpupulong sa Marawi, nasa PICC raw siya bilang speaker sa event ng PUP. At pagkatapos, dumalo siya sa sesyon ng Senado. May 19 daw siya nagtungo sa Marawi para ilunsad ang unang negosyo center sa AFP. Kasama daw niya si Lanao del Sur Vice Governor Mamintal Alonto Adyong Jr. at ilang opisyal ng militar doon. Pati raw si DTI Secretary Mon Lopez, kinumpirma na ring nagtungo si Aquino doon para sa negosyo center. Tanong ni Aquino, sapat na raw ba para sa DOJ Secretary ang gamitin ang tinawag niyang fake news para basta na lang magbitiw ng mga outrageous na aligasyon? Sinabi naman ni Senador Trillanes na wala siyang kaugnayan sa Maute Group o sa mga nangyayari sa Marawi. Wala rin daw siyang pulong sa Marawi noong May 2. Hindi nga raw siya nakakapunta sa Marawi nitong nakaraang 3 taon. Tinawag niyang incompetent at estupido si Aguirre. Kinukuha pa ng GMA News ang pahayag ni Alejano at Llamas. Pero naglabas sina Alejano at Trillanes ng kanilang attendance record na nagpapakitang present sila sa Kongreso noong May 2. Sabi naman ni Liberal Party President Senator Francis Pangilinan sa isang pahayag, paulit-ulit na raw naglalabas si Aguirre ng akusasyong walang basihan laban sa Liberal Party. Sa kanilang pagtatanong noong briefing sa Senado tungkol sa sitwasyon sa Marawi, sinabi daw ni na Defense Secretary Delfin Lorenzana at National Security Advisor Hermogenes Esperon na wala silang impormasyon na mag-uugnay sa LP sa Marawi incident. Si Trade Secretary Mon Lopez daw ang pangatlong cabinet member na nagpasinungaling sa sinasabi ni Aguirre nang sabihin ito, dati na si Senador Aquino ay nasa Marawi para sa DTI Go Negosyo event. Lia Manyalac del Castillo, nakatutok, 24 oras. Iginit naman ni Magdalo Representative Gary Alejano na sa press conference siya sa Kongreso at dumalo pa sa sesyon sa plenaryo nung araw na sinasabi ni Aguirre. Makikita raw ito sa records ng Kongreso.
Tinawag niyang kasinungalingan ang mga sinabi ni Aguirre. Sa isang pahayag, sinabi naman ni DOJ Secretary Aguirre na na-misquote lang daw siya. Ang kanya raw sinabi ay may mga ulat na ilang senador at leader ng oposisyon ang nagpunta sa Marawi para mag-recruit ng mga lokal na politiko at warlord sa planong destabilisasyon umano laban sa administrasyon. Wala rin daw siyang sinabing naging matagumpay ang pagre-recruit sa mga politiko at warlord at humingi po siya ng paumanhin sa mga lukman at alonto.